Patuloy nating papurihan ang Panginoon. Purihin, purihin ang Diyos. Hallelujah. Isang maganda at pinagpalang hapon po o gabi sa ating lahat mga kapatid na narito sa Ambel City Ground, San Dionisio, Parañaque City. At isang maligaya at mabiyayang pakikinig po naman sa lahat ng mga sumusubaybay sa himpilang pinagpala DWXI 1314 AM Band at sa mga nakalag-on sa internet www.deltabroadcastingsystem.net at sa www.eradioportal.com. Tayo po ay dadako na sa pinakamataas na antas ng pagsamba at pagpupuri sa Diyos, walang iba kundi ang banal na misa, ngayong ika-4 na linggo sa Pasko ng muling pagkabuhay. At ikinalulugod po namin na kayo ay makaisa sa banal na pagdiriwang na ito. Ihanda na po natin ang ating mga sarili at lubusang damhin ang banal na presensya ng ating Panginoon. Sama-sama nating awitin ang pambungad na awit. Hallelujah, sing hallelujah to the Lord.
ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang kapayapaan. At sumayo rin. Mga kapatid, tinipon tayo bilang kaanib ng angkan ng Diyos. Kaya dumulog tayo sa maawaing Panginoong nagpapatawad ng lubos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Papuri sa Diyos sa kaitasan.
Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, akayin mo kami upang kami mapabilang sa mga maliligayang kapiling mo sa kalangitan, upang sa pagsunod namin bilang abangkawan kami makarating sa sinapit ng pastol na idinangal na siyang namamagitan kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang pagpapahayag ng salita ng Diyos. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong mga araw na iyon, mula sa Perga, nagpatuloy maglakbay sina Pablo at Bernabe at tumating sa Antioquia ng Pisidia. Nang araw ng pamamahinga, pumasok sila sa sinagoga at naupo. Pagkatapos ng pulong, sumunod kina Pablo at Bernabe ang maraming Hudyo at mga nahikayat sa Hudaismo. Nagsalita sa kanila ang mga apostol at pinangaralan silang magpatuloy sa pamumuhay ng nararapat sa kagandahang loob ng Diyos. Nang sumunod na araw ng pamamahinga, halos lahat ng tao sa lungsod ay nagkatipon upang pakinggan ang salita ng Diyos. Inggit na inggit ang mga Hudyo nang makita nila ang maraming tao. Kaya't nilait nila at sinulungat si Pablo. Ngunit buong tapang na sinabi niya na Pablo at Bernabe, sa inyo muna dapat ipahayag ang salita ng Diyos. Yamang itinakwil ninyo ito, hinatulan ninyo ang inyong sarili na hindi karapat-dapat sa buhay na walang hanggan. Kaya't pupunta kami sa mga hentil, sapagkat ganito ang iniutos sa amin ng Panginoon. Inilagay kita na maging ilaw sa mga hentil upang mabalita mo ang kaligtasan hanggang dulo ng daigdig. Nagalak ang mga hentil nang marinig ito at nagpuri sa Panginoon dahil sa salita niya, at sumampalataya ang mga hinirang para sa buhay na walang hanggan. Kaya't lumaganap sa buong lapain ang salita ng Panginoon. Ngunit sinulsulan ng mga Hudyo ang mga babaeng sumasamba sa Diyos at kilala sa lipunan. Gayon din ang mga lalaking pinuno ng lungsod. Ipinausig nila sina Pablo at Bernabe at pinalayas sa lupaing iyon. Kaya't ipinagbag ng dalawa ang alikabok sa kanilang mga paa bilang saksi laban sa mga taga-roon, at sila'y nagtungo sa Iconio. Ang mga alagad naman sa Antioquia ay natigib ng galak at napuspos ng Espiritu Santo. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Lahat tayo'y kanyang bayan, kabilang sa kanyang kawan. Lahat tayo'y kanyang bayan, kabilang sa kanyang kawan. Lahat tayo'y kanyang bayan, kabilang sa kanyang kawan. Umawit sa kagalakan ang lahat ng mga bansa. Panginooy papurihan, paglingkuran siyang kusa. Lumapit sa harapan niya at umawit na may tuwa. Panginooy ating Diyos, ito'y dapat na malaman.
Tayo'y Kanya, Kanyang lahat, tayong lahat na nilalang. Lahat tayo'y bayan niya, kabilang sa Kanyang kawan. Mabuti ang Panginoon, pag-ibig niya'y walang hanggan. Siya'y Diyos na mabutit, laging tapat, kailanman. Pagbasa mula sa aklat ng pahayag. Akong si Juan ay nakakita na napakaraming taong di kayang bilangin ni numan. Sila'y mula sa bawat bansa, lahi, bayan at wika. Nakatayo sila sa harap ng trono at ng kordero. Nakadamit ng puti at may hawak na mga palaspas. At sinabi ng isa sa mga matatanda sa akin, sila ang mga nagtagumpay sa kabila ng mahigpit na pag-uusig. Nilinis sila at pinaputi sa dugo ng kordero ang kanilang damit. Iyan ang dahilan kung bakit sila nasa harap ng trono ng Diyos at naglilingkod sa Kanya araw-gabi sa templo niya. At ang nakaluklok sa trono, ang kukupkup sa kanila, hindi na sila magugutom o mauuhaw, hindi na sila mabibilad sa araw o mapapasok ng anumang matinding init. Sapagkat ang korderong nasa gitna ng trono, ang magiging pastol nila, sila'y dadalhin niya sa mga bukal ng tubig na nagbibigay buhay at papahirin ng Diyos ang luha sa kanilang mga mata. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magbigay galang po tayo sa mabuting balita ng Panginoon. Ako'y pastol na butihin, kilala kong tupang akin, ako'y kilala nila rin. Sumainyo ang Panginoon. At sumayri. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong yon, sinabi ni Jesus, nakikinig sa akin ang aking mga tupa. Nakikilala ko sila at sumusunod sila sa akin. Binibigyan ko sila ng buhay na walang hanggan. At kailan may di sila mapapahamak.
Hindi sila maaagaw sa akin ninuman. Ang aking Ama na nagbigay sa kanila sa akin ay lalong dakila sa lahat, at hindi sila maaagaw ninuman sa aking Ama. Ako at ang Ama ay iisa. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Maaari na pong magsipo at pakinggan natin ang homilya. Kay Bishop Jesse Mercado, ang tagapamuno ng ating banal na misa ngayon, kay Brother Mike Velarde at sa kanyang butihing may bahay na si Sister Belen, sa mga members ng El Shaddai Community, dito man sa Amvel o sa mga sumusunod sa radyo at sa internet. Happy Easter po sa lahat at good evening po. Ngayon, ipinagdiriwang natin sa ating liturhiya ang ika-4 na linggo sa panahon ng muling pagkabuhay ng ating Panginoong Yesus. Ang isa ring tawag sa linggong ito ay ang Good Shepherd Sunday, ang linggo ng mabuting pastol na tumutukoy sa ating Panginoong Yesus. Kapag naisip natin yung pastol, hindi maiwasan na ating inuugnay ang pastol sa kanyang mga tupa na inaalagaan. At ang ugnayan sa pagitan ng pastol at ng kanyang tupa ay maigting na pinakita sa ating liturhiya ngayon, lalo na sa ating mga pagbasa. Sa ating ebanghelyo, napakinggan natin si Jesus na sinasabi sa mga nakikinig sa Kanya, nakikinig sa akin ang aking mga tupa. Nakikilala ko sila at sumusunod sila sa akin. Pero magandang tanungin natin, bakit kaya ginamit ng ating Panginoong Yesus ang larawan ng pastol at tupa upang ipakita ang relasyon natin sa Kanya? Mga kapatid, kapag pinag-uusapan natin ang mga tupa, nakikita nila maigi ang kanilang mga paligid, pero hindi nila gaano nakikita maigi ang kanilang nasa harapan. Kung ganon, masasabi natin na ang mga tupa ay short-sighted. Pero kung ano man ang hindi nila gaano nakikita sa kanilang harapan, binabawi naman nila ito sa talas ng kanilang mga tainga, sa talas ng kanilang pandinig. Kaya sensitibo sila sa kanilang mga naririnig sa kanilang paligid, lalong-lalo na sa boses ng kanilang pastol. Bukod doon, ang tupa ay mahilig magsama-sama bilang isang kawan o bilang isang flock. At bilang isang kawan, mayroon silang tendency na sundan ang kanilang leader o yung namumuno sa kanila. Maigi ko ang namumuno sa kanila ay ang kanilang pastol, na tiyak alam kung saan sila dadalhin, alam kung saan sila mapapaigi. Pero mahirap kung ang kanilang sinusundan ay ang kanilang kapwa tupa din, na limitado ang kanilang paningin at madalas sumusunod lang base sa kanyang naaamoy sa kanyang paligid. Kaya posibleng ang mangyari na may mga tupang nawawala. Hindi nila masyado nasusunod ang pastol na gumagabay sa kanila. Pero mga kapatid, magandang makita natin na ang dignidad natin bilang mga tao ay mas higit at mas dakila kaysa sa mga tupa. Dahil tayong lahat ay nilikha ang kawangis at may pagkakatulad sa Diyos. Amen? Pero may mga katangian sa mga tupa na katulad din sa atin. Kung ang mga tupa ay may pagka-short-sighted, limitado ang kanilang nakikita at kanilang natatanaw, may mga sitwasyon sa ating buhay na kung saan
kumikitid din ang ating paningin. Kumikitid ang ating pananaw. Lalong-lalo na sa ating mga pagpili at sa ating pagdedesisyon sa ating buhay. Nangyayari ito, mga kapatid, kapag mas pinipili natin yung mga bagay na mas madali, sa halip na piliin natin kung ano yung mas mabuti at kung ano yung mas matuwid. O kaya naman, kapag mas pinipili natin yung mas masarap, kahit ito man yung mga taliwas sa katotohanan, taliwas sa kabutihan, at tiyak nagdadala sa atin sa kasalanan. Kapag mas pinipili natin ito, pag mas pinipili natin ang mga bagay nito, itong mga pansamantalang kasayahan sa ating buhay, kaysa sa mga bagay na siyang magdadala sa atin sa buhay kabanalan. Pero mga kapatid, ano ang mabuting balita natin ngayon? Kahit may mga panahon na makitid at limitado ang ating pananaw sa buhay, katulad ng mga tupa, si Jesus bilang mabuting pastol ay patuloy na tumatawag sa ating lahat. Tinatawag niya tayo sa ating mga pangalan upang tayo ay bumalik sa Kanya at manatili sa Kanyang presensya. Kung ipatuloy man itong ginagawa ng ating Panginoong Yesus, ito ay dahil sa Kanyang dakilang awa at habag para sa ating lahat. Mga kapatid, ito ang mabuting balita. Ang pagmamahal ng Diyos, ang pagmamahal ni Yahweh El Shaddai ay nananatili sa ating lahat. At tapat na inaanyayahan tayong bumalik sa Kanya. Amen? Purihin natin si Yahweh El Shaddai. Ito ang nais ng ating Panginoong Yesus. Ang nais ng mabuting pastol. Na hindi tayo mawala. Dahil kung tayo ay mawala sa Kanyang presensya, tayo ay mawala sa Kanyang piling, tiyak mas mahina tayo sa mga pag-aatake ng mga masamang espiritu sa ating buhay. Na kumikilos na parang isang lobo na nagnanais lapain ang mga tupa. Kaya dito rin ipinapakita, ipinapamalas ni Jesus ang mabuting pastol, ang Kanyang pagtatanggol sa ating lahat. Ipinagtatanggol na tayo ni Jesus sa mga demonyo, sa mga masamang espiritu. At ang konkretong pagpapakita nito sa ating buhay, nararanasan natin ito sa mga sandali na tayo ay hindi nagpapadala sa galit, hindi tayo nagpapadala sa sama ng loob, na nag-uudyok sa atin na gumanti sa mga taong nakakasakit sa atin. At sa halip, mas pinipili natin na mag-unawa, pinipili natin na magpatawad, pinipili natin na maging mahinahon. Ang lahat ng iyon ay dahil sa awa at sa grasya ng ating Panginoong Diyos. Mga kapatid, ganito ang awa at pag-ibig ng Panginoon na kumikilos sa ating lahat. Ang awa at pag-ibig ni Yahweh El Shaddai na nagtatanggol sa atin sa lahat ng masama. Amen? Purihin natin si Yahweh El Shaddai. Purihin natin ang Panginoon. Nais ng ating Panginoong Yesus ang mabuting pastol na manatili tayo sa Kanyang tabi. Dahil sa ating pananatili sa Kanyang tabi, dahil siya ang nakakaalam kung ano yung kailangan natin sa buhay. Siya yung nakakaalam kung ano yung mas makakaigi sa atin. Dahil kayang-kaya tayong dalhin ni Jesus sa sariwang pastulan o sa ilog na kung saan dumadaloy ang malinis at sariwang tubig. Pero magandang tanong mga kapatid, ano ang sariwang pastulan sa ating buhay? Ano yung malinis na tubig na ating nararanasan sa ating buhay pang-araw-araw? Marahil ito yung mga panahon sa ating buhay na kung saan tayo ay binibigyan ng dakilang pagpapala ng ating Panginoon. Katulad ng kagalingan sa ating karamdaman, solusyon sa mga problema sa ating buhay, o kaya naman yung mga material na blessings na ating natatanggap sa buhay pang-araw-araw. Pero mga kapatid, ang grasya ng Diyos ay hindi lang dito. Hindi lang natatapos sa mga bagay na ito. Dahil ang pinakadakilang grasya ng Diyos ay kumikilos sa Kanyang grasya na nararanasan natin sa mga sakramento. Lalong-lalo na sa banal na misa. Dahil sa banal na misa, tayo ay nakakarinig ng salita ng Diyos na nabibigay sa atin ng katotohanan na pwede nating maunawaan,
at tayo ay lumago upang tayo ay mas bumuti bilang mga Kristiyano. Tayo rin ay tumatanggap ng kanyang katawan na nagbibigay sa atin ng pagkakataon at grasya na maging mas kawangis ng ating Panginoong Yesus. Ito yung mga grasya na ating tinatanggap. Mga pagpapala na dahil sa kabutiang loob ng ating Panginoong Yesus. Kabutiang loob ng Yahweh El Shaddai. Kaya nga mga kapatid, sa ating buhay, ito ang kabutihan na nararanasan natin kay Jesus na mabuting pastol. Ang mabuting pastol na nakakaalam sa ating mga kailangan at nagbibigay sa atin ng pagpapala upang tayo ay mas lumago sa ating buhay pananalig sa Kanya. Ito ang awat habag ng ating Panginoong Diyos. Ang awat habag ni Yahweh El Shaddai. Kaya purihin natin si Yahweh El Shaddai. Dakilain natin siya. Ganito tayo kamahal ng ating Panginoon. Ganito tayo pinapahalaga ni Jesus na ating mabuting pastol. Ang tanong lang ay kung kinikilala ba natin na tayo ay kanyang mga minamahal na tupa. Tayo ba ay mga minamahal na tupa ng ating Panginoon? At nais ba natin na makinig sa kanyang tinig at sumunod dito? At kung kinakilala natin ang ating mga sarili bilang mga tupa ng ating Panginoon, at tayo ay handang sumunod sa Kanya, siya, tayo ay may kahandaan na maging katulad ni San Pablo at ni Barnabas, na sa ating unang pagbasa ay isinugo ng Panginoon. Noon sila ay dating mga tupa rin, inaalagaan, hinuhubog, at pinapalago ng ating Panginoon. Pero nung dumating ang sapat na panahon, ang pinagpalang sandali, sila rin ay isinugo ng Diyos upang hikayatin, upang tawagin, upang turuan ang mga mas maraming tao na nangangailangan ng awat habag ng Diyos. Sila ang mga munting pastol ng ating Panginoong Diyos. At ganito ang pakikiisa ni San Pablo at ni Barnabas sa grasya at sa pagpapala ng Diyos na kailang naranasan sa kanilang buhay. Mga kapatid, magandang alalahanin at unawain natin na mahal tayo ng ating Panginoong Yesus, ang mabuting pastol. Pero magandang pagnilayan natin at pag-isipan natin, handa ba tayong makinig? Handa ba tayong magpasakop? At handa ba tayong sumunod kay Yesus bilang kanyang mga tupa? Handa ba tayong na maging kanyang mga pastol din? Mga pastol na handang isugo, ipadala upang hanapin ang mga nawawalang tupa, upang sila'y hikayatin, at upang sila ay maging kasapi ng ating sambayanan, ang mas malaking pamilya ng ating Panginoon. Mga kapatid, bilang panghuli po, bukas po sa araw ng linggo, ipinagdiriwang din natin ang World Vocation Sunday. Kaya magandang ipagdasal po natin ang ating Santo Papa, si Pope Francis. Ipagdasal din natin ang ating mga obispo at ang ating mga pari at ang lahat ng mga diakono. Na nawa sila ay maging tapat sa panawagan ng Diyos, tapat sa pagiging mga mabuting pastol na nakikiisa at sumusunod kay Jesus, ang mabuting pastol na tumawag sa kanilang lahat upang paglingkuran ang kanyang kawan, upang paglingkuran ang mga Kristiyano na nananampalataya, nananalig at nagsusumikap magmahal sa ating Panginoon. Mga kapatid, ito ang hiwaga at ganito kadakila ang ating pananampalataya. Kaya purihin natin ang ating Panginoon. Purihin natin si Yahweh El Shaddai. Magsitayo po ang lahat. Sumasampalataya ko sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ko kay Jesucristo, isang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat, nagkatawang siya.
Manalangin tayo sa mapagmahal nating Ama na turuan tayong makinig sa tinig ng kanyang anak na ating mabuting pastol. Buong pagtitiwala nating idalangin, Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Naway palakasin at gabayan ng mabuting pastol ang Santo Papa, mga obispo, mga pari, mga diakono, mga relihiyoso at mga misyonero, upang sila rin naman ay maging mga tapat na pastol ng bayan ng Diyos sa daan ng katotohanan at kaligtasan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Naway pagkalooban ng mabuting pastol, ng pusong makadiyos at makatao, ang mga pinunong sibilyan at mga opisyal ng hukbong sandatahan at ng pulisya, nang sa gayon ay mapaglingkuran nila ng mabuti at tapat ang mamamayan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Naway pagpalain ng Diyos ang mga magulang, mga guro, at iba pang mga gumagabay sa mga kabataan upang buong puso, pagmamahal at sigasig nilang mahikayat ang mga kabataan tungo sa matuwid na pamumuhay, ayon na rin sa kanilang mabuting halimbawa. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Naway laging makita at madama ng mga pamilya ang katotohanang kapiling nila ang mabuting pastol sa araw-araw at sa gayon ay tumugon sila sa panawagang manalangin para sa pagdami at paglago ng mga bokasyon sa pagpapari o buhay relihiyoso. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Naway hipuin ng Diyos ang puso ng maraming mga kabataan upang bukas loob at buong pagtitiwala silang tumugon sa tawag ng paglilingkod sa bayan ng Diyos sa pamamagitan ng pagpapari, buhay relihiyoso o buhay misyonero. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ama naming mapagmahal, si Jesus na iyong anak at mabuting pastol namin ay namatay at muling nabuhay para sa aming kaligtasan. Tulungan mo kaming makinig sa kanyang tinig. Siya na nabubuhay at naghaharing kasama mo at ang Espiritu Santo ngayon at magpakailanman. Amen. Ang paghahain ng alay.
Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo, mga kapatid, upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ipagkaloob mong kami ay magalak sa pagdiriwang ng Pasko ng pagkabuhay ng iyong anak, upang ang ginagawang patuloy na pagsagip sa amin ay maging sanhi ng aming ligayang walang maliw. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin, Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayong ipinagdiriwang ang paghahain ng Mesiyas, ang maamong tupa na tumubos sa aming lahat. Siya talagang maasahan at ang katapatan niya sa pananagutan ay siyang bumago sa dating pamumuhay. Sa sangkatauhang namihasa sa pagkasalawahan, ang dangal ng tao ay ganap na itinampok upang mamana namin sa pakikipagkapatid kay Jesus. Kaya, kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan na iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman, matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Bunyi natin ang misteryo ng pananampalataya.
Ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. At iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa at ang inyong abang lingkod at ng tanang kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay ng may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, kaysa ni San Jose na kanyang banal na esposo, kaysa ng mga apostol at ang lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesu Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubilin ng mga nagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Mapasami
Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan na araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananalbikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Panginoong Hesu Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at wag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace to everybody. Shalom. Love you. Love one another. Love me, love you. Love me, love you. God said it so. Love one another. Love me, love you. Love God with all your heart, with all your mind and strength. Love the neighbors, love yourself. Let your enemies soon. Love God with all your heart, all your mind and strength. Love the neighbors as you love yourself. Love me, love you. God said it so. God said it so. Love one another. Love me, love you. Love me, love you. Love me, love you. Ito ang kordero ng Diyos, ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
sabihin ng sambayanan ng Israel. Walang hanggan kaniyang awa. Kanang kamay ng Diyos sa kihuwa, ang bisig na sakit, ang dagang pagtanggol. Ako'y hindi mapapahamak kailanman. Ipahahayag ko walhati niya. Ang aking tayo'y masaya. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ikaw ang butihing pastol na nagtataguyod sa amin, kaya't kaming kawan mo ay iyong tangkilikin, pakundangan sa dugo ng anak mong dumanak upang kaming lahat ay iyong mailigtas. Marapatin mong kami makarating sa pastulan na inilahan mo sa amin ngayon at kailanman sa pamamagitan ni Heso Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sama-sama nating idalangin ang panalangin ni Papa Francisco para sa Jubileo ng Awa. Panginoong Heso Kristo, tinuruan mo kaming maging maawain tulad ng Ama sa langit. At winika na sinumang nakakakita sa iyo
ay nakakikita rin sa Kanya. Ipakita mo sa amin ang iyong mukha at kami ay maliligtas. Ang iyong masintahing pagtingin ang nagpalaya kay Sakeo at Mateo sa pagkagumon sa salapi, sa babaeng nangangalunya, at kay Magdalena sa paghahangad ng ligaya sa mga bagay na makalupa lamang. Ang nagpatangis kay Pedro matapos ng kanyang pagkakanulo at nagdala ng pangako ng paraiso sa magnanakaw na nagsisi. Itulot mong marinig rin namin na tila ba sinasabi mo sa amin ang mga salitang binigkas mo sa babaeng Samaritana. Kung batid mo lamang ang kaloob ng Diyos. Ikaw ang hayag na mukha ng amang hindi nakikita, ng Diyos na nagpapamalas ng kanyang kapangyarihan, higit sa lahat sa pagpapatawad at habag. Itulot mong ang iyong simbahan ay maging hayag na mukha mo sa daigdig na ikaw ang Panginoong muling nabuhay at niluwalhati. Niloob mong ang iyong mga tagapaglingkod ay mabalot rin ng kahinaan upang magdalang habag sa mga mangmang at nagkakamali. Nawa ang lahat ng lalapit sa kanila ay madama ang pagsuyo, pagmamahal at pagpapatawad ng Diyos. Isugo mo ang iyong espiritu at italaga ang bawat isa sa amin sa pagpapadaloy ng langis ng paghirang upang ang hubileo ng awa ay maging isang taon ng biyaya mula sa Panginoon at ang iyong simbahan ay makapaghatid ng mabuting balita sa mahihirap ng may bagong sigla, magpahayag ng paglaya sa mga bihag at inaapi, at magpanumbalik ng paningin sa mga bulag. Hinihiling namin ito sa iyo, Panginoong Jesus, sa tulong ng panalangin ni Maria, Ina ng Awa, ikaw na nabubuhay at naghahari kasama ng Ama at ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Purihin natin ang Panginoon. Tayo pong lahat na nakiisa, dumalo, nakibahagi sa banal na pagdiriwang, nag-alay ng ating panahon, talino at yaman sa ating Panginoon. Purihin natin ang Diyos sa biyaya ng Eucharistia. Purihin ang Panginoon. At marami pong salamat sa ating mga kapatid na nag-alay na pinangunahan po ng ating mga kapatid mula sa PFCC Bulacan. Purihin natin ang Diyos. At pasalamatan po natin ang ating Panginoon at ating pong nakasama sa ating banal na pagdiriwang, ang ating minamahal na punong lingkod, Brother Mike C. Velarde, at ang kanyang butihing asawa, Sister Belen Velarde, at ang kanyang mga anak, lalo si Congressman Rene Velarde and family. Purihin natin ang Panginoon. At salamat din, nakasama natin si Brother Peter Gamon. Salamat sa Panginoon. At sa nagbigay sa atin ng humilya sa gabing ito, walang iba kundi si Reverend Eric Terrell. Purihin natin ang Panginoon. At sa ating naging punong tagapagdiwang sa gabing ito, ang ama ng Dioceses ng Parañaque, Most Reverend Bishop Jesse E. Mercado. Purihin ang Panginoon. Purihin ang Diyos. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Magsiyuko ang mga noo habang ginagawa ng pagbabasbas. Ama naming mapagpala, basbasan mo ng tibay ng kalooban ang iyong sambayanan upang mamalaging tapat sa pagsunod sa iyo at maligayang magkamit
ng pagmamahal mo. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain nawa kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang pagdiriwang, umayo kayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos.